Ngayon mga kadonatics, di ba trending ngayon ang sabungero mga kadonatics? Kasi sa isiniwalat ni alias Totoy at ni alias Brown na ang daming mga politiko pala ang nasa likod ng pagpaslang ng mga sabungero. At saka ngayon mga kadonatics, may NBI pa, may PNP pa ang kasabwat. Grabe talaga. May congressman at may senator. Ngayon, may nagtrending na picture kung saan kasama ni alias Brown mga kadonatics ang whistleblower, si Erwin Tulfo sa picture. At andun pa yung si Jay Ruiz mga kadonatics ng PCO, Presidential Communication Office. Nako naman, nung tinanong siya ng journalist, alam nyo ang ginawa ni Jay Ruiz? Binlock niya mga kadonatics. Nako, hindi lang sinin, black pa talaga. At eto, panoorin natin yung videos kung saan andon si Erwin Tulfo, Jay Ruiz, at andon pa talaga si Boss Toyo. Patay talaga. Nako naman. Eto, mga kadonatics, so interesting. Nagpa-picture lang. Yan ang paliwanag ni Senador Erwin Tulfo sa kumalat na photo kasama ang isa sa mga personalidad sa missing sabongeros case. Hindi naman daw kasi siya suplado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Naku mga kadonatics, panoorin nyo ang picture kung sino ang nagpa-picture sa kanila. Kasi ang rason niya, nagpa-picture lang din yung mga tao at hindi niya kilala. Naku, may nagpa-picture ba na ikaw yung nasa likod? Si Erwin Tulfo yung nasa likod. Eto, panoorin natin. Nakakatawa talaga. Patay ka talaga ni Erwin Tulfo ka. Kaya pala problematic talaga to. Daming issue tong si Erwin Tulfo. Ewan ko ba ba't nanalo? Kibit balikat si Senator Erwin Tulfo sa kumalat na picture niya online kasama si Alan Brown Bantiles. Si Brown ang isa sa umano'y central figures ng isabong operations na nadadawit sa pagkawala ng 34 sabongeros. Sabi ni Tulfo sa isang radio interview, kapag public figure, malay ba raw niya kung ang nagpapapicture ay isang kriminal. Mahirap din daw tumanggi sa sino mang nagpapa-photo op. Sa citizenship niya na issue mga kadonatics, deny. Ngayon, deny, of course, di ba? At ang sabi doon sa mga whistleblower, may congressman daw mga kadonatics na kasabwat sa patayan. Grabe. Sino kaya? Eto. Dagdag niya, hindi naman daw niya ugaling magtaray o maging suplado. Kuha ng politico.com. Eto mga kadonatics, tingnan mo. Nagpapapicture lang daw sa kanya mga kadonatics. Oh. Mukhang siya yung nagpapapicture dyan eh. Si Boss Toyo. Tingnan nyo ang picture mga kadonatics. May Boss Toyo pa. Nako, lagot ka talaga. .ph ang photo na ito ni Brown, kasama ang ama ni Representative Arjo Atayde na inaakbayan ni Tulfo. Itong si Atayde mga kadonatics, yung sa Manila District, pumirma yan sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Nung tinanong, nako, hindi sumagot. Ang tatay mga kadonatics kasama ni alias Brown. Baka kasabwat din tong si Atayde, isang congressman. Patay talaga kayo. Eto na, nagsalibasan na lahat. Grabe, ang connection pala, no? Yung una, si Atong Ang lang mga kadonatics ang lumabas. Ngayon, nagkabistuhan na. Totoo nga pala talaga. Wala ng matinong politiko ngayon mga kadonatics. May ilan pala mga kadonatics, pero grabe, majority ngayon, pera-pera na talaga. Papatay sila mga kadonatics para lang magkapera. Grabe talaga. Naroon din si dating congressional vet Joseph Lumbat. Sa kabila ng paglabas ng photo, hindi raw na-offend si Tulfo. Anya, as long as hindi sinasabing siya ay mamamatay tao, ayos lang daw ito. Noong isang linggo, nagsampa ng criminal complaint si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang laban kina Brown at Julie Dondon Patidong. Grabe si Atong Ang, oh. Parang inosente talaga yung dating niya mga kadonatics. Tingnan nyo. Nako, sinampahan pa yung mga whistleblower. Parang si Risa Ontiveros lang mga kadonatics. Nag-file ng anti-libel, ha? Decriminalization of libel mga kadonatics noong 2022. Ngayon, 2025, nag-file ng libel case. Anong klaseng utak meron ka? Ewan ko na lang. At ito, ganun din yung style niya, oh. O alias Totoy dahil sa umano'y extortion ng 300 million pesos sa kanya para sa recantation ni Patidongan bilang whistleblower. Well, anyway mga kadonatics, kaya pala ganito tong si Erwin Tulfo kung umasta mga kadonatics. Naku naman! For me mga kadonatics, talagang credible talaga yung mga whistleblowers. Bakit? Alam nila kung saan itinapon. Kung may makuha ng mga buto mga kadonatics sa Taal Lake, it means lahat ng mga sinabi niya totoo. Di ba? Yan lang yung patunay ngayon mga kadonatics. Pag may makuha ng mga buto sa Taal Lake kung saan na sinasabi niya na doon itinapon, lahat ng mga sinabi niya mga kadonatics totoo. Di ba? Hindi siya nagsisinungaling. Tinanong mga kadonatics kasi si Jay Ruiz
Kasama din ni alias Brown sa picture. Hindi lang nakita doon. Pero eto, nung tinanong siya ng reporter, actually si Castro tinanong din ngayon about sa kay Jay Ruiz at patay mali din si Claire Castro nung tinanong na siya ng isang reporter. Ito. Received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jay Ruiz with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary Jay Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ni ng isang social content creator. Bostoya Social siguro. media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagse-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. Pero ba't kilala niya? Ba't nasa isang table lang sila? And ma'am, just a follow-up. We reached out to Sec J about this, and it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So what does the palace make of this situation, ma'am? Questionable talaga to lahat ng mga in-appoint ni BBM, mga kadonatics. May issue din tong si Jay Ruiz, mga kadonatics, sa ilang milyon yun. 150 million ata yun, mga kadonatics, di ba? Ngayon, eto na naman, nadawit na naman sa isang issue. Grabe! Ganito yung kaalyado ni BBM, mga kadonatics. Ganito yung mga in-appoint niya. For a while. Black o bluff? Blocked. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary Jay. So, alamin natin kung paano ba nangyari na kung tawag ba yun? Text or what? Message, ma'am. Message, and then, so, tanongin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Nako, ka-plastic talaga nitong si Claire Pero Castro. makakarating po sa kanya. Ay, nako, mga kadonatics, what do you think of the issues ngayon? Grabe, ang dami talagang issue ngayon sa Pilipinas. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, kahit yung issue, mga kadonatics, is outside politics. Pero when you dig it deeper, behind the scene pala, mga kadonatics, mga politiko pa rin yung sangkot. Ay, nako naman. Grabe talaga ka-dirty sa Pilipinas. For me na lang, mga kadonatics, ibalik na talaga natin by any means possible ang mga Duterte sa Malacanang. At alam naman natin yung credentials ng mga Duterte. Di ba? Wala nang iba, mga kadonatics, kasi lahat naman, mga takot yan. Kahit pa yan matino pagka-mayor, mga kadonatics, siya would say, ang ganda ng credentials niya bilang isang mayor, bilang isang congressman, bilang isang senador. Pagdating yan sa higher office, at talagang tatakutin yan ng mga oligarki. Babayaran yan ng milyon, bilyon. Nako naman, hindi yan makakaik, mga kadonatics. Ang mangyayari niyan, tatanggapin yung pera. Pero si Tatay Digong, never. Kaya nung si Tatay Digong nangangampanya pa noon, he said that he will never allow or he will never accept na donations galing sa mga oligarko, mga kadonatics. Bakit? Kasi pag manalo ka, sabi niya, you will owe it to them. And if they would ask something from you, mga kadonatics, you cannot say no. Yan talaga yung sabi ni Tatay Digong eh. Kaya ayun, nanalo pa rin si Tatay Digong kasi yung taong bayan na yung gumalaw. Anyway, mga kadonatics, maraming salamat and please don't forget to subscribe to this channel. Gawin na natin 50,000. Nako, I'm so excited. God bless you and take care always, mga kadonatics. Bye-bye.